Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Ako si Sam, 33 years old. Hindi ko alam kung tama bang ilabas ko ito pero matagal ko na itong kinikimkim. Pakiramdam ko, kung hindi ko pa sasabihin, baka tuluyan na akong malunod sa sarili kong katahimikan. Tatlo kaming magkakapatid na lalaki. Ako ang panganay. Nasa ibang bansa si mama noon, OFW siya. Siya ang nagtaguyod sa amin. Naiwan kami kay papa. Siya ang gumagawa ng gawaing bahay. Siya ang nagluluto, naglalaba, naglilinis. Sa paningin ng ibang tao, mabuti siyang ama dahil kaya niyang maging nanay at tatay. Pero iba ang nangyayari kapag nagsasara na ang pinto ng bahay namin. Nangyari ito noong 19 years old ako. Isang gabi umuwi si Papa na lasing. Amoy na amoy ang alak bago pa siya tuluyang makapasok sa sala. Malakas ang yapak niya, parang bawat hakbang may galit na kasama. "Asan ang mama niyo?" Sigaw niya. Paulit-ulit naming sinabi ng mga kapatid ko, "Pa, nasa abroad si mama. Nagtatrabaho siya," sabi namin. Pero parang hindi niya kami naririnig. Paulit-ulit din niyang hinahanap si mama. Parang umaasa siyang bigla itong lalabas sa kusina o sa kwarto. Hanggang sa tumigil siya, napaupo sa sahig at tuluyang nakatulog doon mismo. Akala namin doon na matatapos. Pero hindi pala simula noon. Tuwing umuuwi siyang lasing, nagiging ibang tao siya. Hindi siya yung papa na tahimik at pagod sa umaga. Nagiging mapaghinala, galit, at madaling magalit sa kahit anong maliit na bagay. Isang beses, nahulog ng bunso kong kapatid ang baso habang naghuhugas. Nabasag ang baso sa sahig. Pagpasok ni Papa, nakita niya agad. "Sinasadya niyo ba ito? Wala ba kayong silbi?" Sigaw niya. Bago pa kami makasagot, sinampal niya ang kapatid ko. Malakas. Napaupo sa sahig ang bunso ko. Hawak ang pisngi niya. Nakatulala lang ako. Parang biglang nag-freeze ang mundo ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong harangin si Papa. Pero natakot ako. Noong gabing iyon, ako naman ang napagbalingan. Tinulak-tulak ako ni Papa hanggang sa tumama ang likod ko sa pader. Ramdam ko yung sakit pero mas masakit yung pakiramdam na wala akong magawa. Na kailangan kong maging matatag dahil ako ang panganay. Na kailangan kong saluhin ang mga kapatid ko kahit hindi ko alam kung paano. Gabi-gabi, lasing si Papa. Halos hindi na siya nawawala ng hawak na bote. At sa bawat pag-uwi niya, kabado na agad kami. Tahimik ang buong bahay. Hindi dahil payapa, kundi dahil sa takot. Takot na takot kami ng mga kapatid ko. Kahit simpleng kaluskos, pinapakinggan namin. Kahit maliit na ingay, kinakatakutan namin. Kasi alam namin, kahit anong oras, pwedeng sumabog ang galit niya. Nagsusumbong kami sa mga tita namin at ibang kamag-anak. Pero wala silang ginagawa. Parang normal lang sa kanila. Parang wala silang naririnig. Mas lalo tuloy kaming nawalan ng lakas ng loob. Dahil kahit humingi kami ng tulong, walang dumadating. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumaban. Pero sa bawat galaw ko parang mas lalo lang silang mapapahamak. Kaya pinili kong tiisin. Pinili kong akuin. Mas lalong lumala si Papa nang huminto si Mama sa pagpapadala. Parang doon tuluyang bumigay ang lahat. Lalo siyang nalulong sa alak. Lalo siyang naging marahas. At kami ang napagbuntunan ng galit niya. Gumagamit na rin siya ng pinagbabawal na gamot. At si Mama, parang tuluyan na rin kaming binitawan. Nagkaroon siya ng bagong buhay sa ibang bansa, ng sariling pamilya. Unti-unti, naramdaman namin na wala na kaming inaasahan. Kahit siya, pinabayaan na rin kami. Lumayas kami kahit hindi namin alam kung saan pupunta. Naglalakad lang kami sa madilim na kalsada. Hawak ko ang kamay ng mga kapatid ko. Ramdam ko ang panginginig nila. At sa totoo lang, nanginginig din ako. Takot na takot.
Hindi ko alam kung saan kami matutulog, kung paano kami kakain, kung paano kami mabubuhay kinabukasan. Bata pa ang mga kapatid ko. 13 years old pa lang si Jerome at 15 years old pa lang si Lucas. At ako, kahit panganay, pakiramdam ko bata pa rin ako na biglang napilitang maging matapang. Pero wala akong choice. Kailangan kong magpakatatag para sa kanila. Sa bawat hakbang namin, ramdam ko yung bigat ng responsibilidad. Hindi na lang sarili ko ang iniisip ko. Buhay na nila ang nakasalalay sa bawat desisyon ko. Sige, hahanap ako ng pagkain. Dito muna kayo sa silong ng overpass. Huwag kayong tatawid sa kalsada. Babalik ako, sabi ko. Tumingin sila sa akin at nangako na hihintayin nila ako. Iniwan ko sila roon, magkatabi, nakaupo sa semento. Bago ako umalis, sinigurado kong maayos sila, na hindi sila masyadong kita ng mga dumadaan, na kahit papaano, ligtas sila. Paglakad ko papunta sa kabilang side, pakiramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung paano. Lumapit ako sa mga tao. Pwede po makahingi ng konting tulong. Pagkain lang po, sabi ko. May iba na dumaan lang. May iba na umiwas ng tingin. May iba na parang hindi ako nakita. Unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Nahihiya ako. Nasasaktan. Pero mas nangingibabaw yung gutom ng mga kapatid ko kaysa sa hiya ko. Hanggang sa napadaan ako sa isang karinderya. Amoy na amoy ko yung mainit na ulam. Parang lalo lang akong ginutom. Pero hindi ako pumasok. Wala naman akong pambayad. Habang nakatayo ako sa gilid, narinig ko yung usapan ng dalawang lalaki sa loob. Kaedad ko lang din, siguro sila. 500 yung binigay sa akin ng isang bakla, sabi nung isang lalaki. Ako naman 700 yung binigay ng bakla ko, ginalingan ko daw kasi. Sagot ng isang lalaki. Kahit hindi ko masyado naiintindihan yung usapan ng dalawang lalaki, malinaw pa rin sa akin yung narinig ko. Narinig ko kung paano sila kumita ng pera. At sa totoo lang, hindi na ako bata. Alam ko kung anong klaseng bagay ang tinutukoy nila. Sa sobrang desperado ko, sa sobrang gutom namin, nagdesisyon ako. Naglakad ako papunta sa sinehan ng Times Theater sa Quiapo. Yan kasi yung narinig ko na lugar sa usapan ng dalawang lalaki kanina kung saan sila kumita ng pera. Mabigat ang bawat hakbang, pero parang may humihila sa akin papasok. Para bang wala na akong ibang choice. Pagpasok ko pa lang, habang nasa hagdan pa ako, bumungad na sa akin ang iba't ibang muka. May mga nakatingin, may mga nagmamasid, may mga parang naghihintay. Bigla akong kinabahan. Parang gusto kong umatras. Pero pumasok sa isip ko si Lucas at si Jerome. Yung gutom nila, yung takot nila, yung pagtingin nila sa akin kanina na parang ako lang ang pag-asa nila. Napapikit ako sandali, huminga ng malalim tapos naglakad ako papunta sa loob. Actually may entrance fee na 100 pesos pero nagawan ko ng paraan para makalusot. Pagpasok ko sa loob ng sinehan, agad akong nilamon ng dilim. Pero kahit madilim, naaaninag ko pa rin ang ibang tao dahil sa liwanag na nanggagaling sa malaking screen sa harap. Iba't ibang mukha, iba't ibang galaw. Halos wala nang nanunood. May mga nakaupo pero hindi nakatingin sa screen. May mga pabulong kung mag-usap. May mga nakatingin sa paligid, parang may hinahanap. Habang mas lumalalim ako sa loob, mas lalo akong kinakabahan. Hindi ko kabisado ang lugar. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos sa gilid, may mga eksenang hindi ko inaasahang makita. Mga kababuyan, pembang. Bigla akong napahinto. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang gusto kong umalis. Parang gusto kong tumakbo palabas. Pero naalala ko ulit kung bakit ako nandoon. Si Lucas. Si Jerome. Maya-maya pa may matandang lumapit sa akin. Medyo naaninag ko ang mukha niya dahil natamaan siya ng ilaw mula sa screen. Mga 60 plus na ang edad niya, siguro. Lumapit siya at inalok ako. Babayaran daw niya ako. Bigla akong napaatras.
Nandidiri ako. Parang gusto kong sumigaw, tumakbo, umalis sa lugar na yon pero hindi ako mapapakain ng nararamdaman ko. Kaya kahit ayaw ko, kahit labag sa loob ko, pumayag ako. Mas matanda pa siya sa lolo kong namatay na. Kaya sobrang diring-diri ako sa mga nangyayari. Habang nangyayari yon, umiiyak ako. Tahimik. Pilit kong nilulunok ang lahat. Takot, sakit, galit sa sarili ko. Parang may parte ng pagkatao ko na unti-unting nawawala. At pagkatapos, binigyan niya ako ng 500 piso. Mahigpit kong hinawakan ng pera. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o masusuka. Pero sa gabing yun ang naging kapalit ng gutom namin. Agad akong tumakbo palabas ng sinehan. Parang hinahabol ako ng sarili kong ginawa. Humahangos ang hininga ko habang bumababa ako ng hagdan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko, kailangan kong makalayo doon. Paglabas ko, sinalubong ako ng ingay ng kalsada ng Quiapo. Ilaw, busina, sigawan ng mga tao. Pero sa loob ko tahimik, mabigat. Parang may naiwan akong bahagi ng sarili ko sa loob ng sinehan na, yun! Bumili ako ng makakain para sa mga kapatid ko. Kahit nanginginig pa ang kamay ko, pilit kong iniabot yung pera sa tindera at kinuha yung pagkain. Nagmamadali akong naglakad pabalik sa overpass kung saan ko sila iniwan. Palalim na ng palalim ang gabi. Mas dumidilim ang paligid. Mas kumakaunti ang tao. Habang naglalakad ako, mas bumibigat yung pakiramdam ko. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa ginawa ko. Pero pinilit kong mawala yun sa isip ko. Pagdating ko, nakita ko silang magkatabi. Halatang pagod at gutom na. Tara na, kumain na tayo. May dala na si kuya na pagkain, sabi ko. Agad silang lumapit sa akin. Halos nagmamadali. Kita ko sa mga mata nila yung saya at gutom na kanina pa nila pinipigilan. Tahimik kaming tatlo. Pero sa bawat subo nila, pakiramdam ko unti-unting nababawasan yung bigat sa dibdib ko. Salamat kuya, sabi ni Jerome. Hindi ko na sinabi kung saan galing yung perang pinambili ko. Ayokong malaman nila. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kahit kapalit pa nito ang sarili ko. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Pagod ang katawan pero wala kaming choice kundi gumalaw. Naghanap kami ng matutuluyan. Yung kahit papaano, hindi masyadong delikado. Napansin namin na may mga taong natutulog malapit sa simbahan ng Quiapo. May mga pamilyang kagaya namin. Walang permanenteng tirahan, naghahanap lang ng ligtas na sulok. Kaya nagpasya kami na doon na lang muna magpalipas ng gabi. Habang naglalakad kami, nagsalita sina Lucas at Jerome. Kuya, tutulong na rin kami. Maghahanap kami ng pera, sabi ni Lucas. Para hindi ka mag-isa, sabi naman ni Jerome. Napahinto ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas masasaktan. Ayoko sanang maranasan nila to. Ayoko sanang mapunta sila sa ganitong sitwasyon. Pero iyon ang realidad namin ngayon. Sobrang hirap. Sobrang bigat. Kaya kahit labag sa loob ko, kahit alam kong unti-unti akong nawawala sa sarili ko, bumalik ako sa sinehan ng Times Theater sa Quiapo para magkapera. Naging tambayan ko na ang sinehan ng Times Theater sa Quiapo. Doon ako kumukuha ng pera para sa panggastos namin ng mga kapatid ko. Habang tumatagal, mas lalo kong nakilala ang mundo na yon. Pare-pareho ang eksena, pero unti-unti, nasasanay na ako. Parang naging normal na lang kahit alam kong hindi dapat. May sarili na kaming apartment ng mga kapatid ko. Maliit lang, pero sakto lang para sa amin. Matatawag na naming bahay. Hindi na kami sa kalsada natutulog. May higaan na kami. May bubong na hindi tumutulo kapag umulan. Sina Lucas at Jerome, may trabaho na rin. Nagbubuhat sila ng mga gulay sa palengke ng Quiapo. Maaga silang gumigising, pagod sa maghapon, pero marangal ang ginagawa nila. Ako, tuloy pa rin sa ginagawa ko. Ito lang ang alam kong trabaho na malaki ang kita. Mas malaki na ang kinikita ko. Mas marami nang lumalapit. Mas naging kumpiyansa ako sa sarili ko dahil nagbago na rin ang katawan ko at mukha.
Mas naging maayos ang itsura ko dahil nag-gym na ako. Sa mundong pinasok ko, natuto akong makibagay. Natuto akong ngumiti kahit hindi masaya. Natuto akong magpanggap kahit pagod na ako. May mga nakilala rin akong kagaya ko. Mga taong may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila nandun. Sa kanila, kahit papaano, nakahanap ako ng kaunting pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabago, may parte pa rin sa akin na nagtatanong. Hanggang kailan ko kayang gawin ito? At kapag dumating ang araw na gusto ko nang tumigil, may babalikan pa ba akong sarili? Minsan, habang nakatambay ako sa Quiapo, pinapanood ko yung mga estudyanteng dumadaan. May bitbit na bag, nagkukwentuhan, tumatawa na parang ang gaan lang ng buhay. Hindi ko maiwasang mainggit. Buti pa sila, normal ang buhay. Samantalang kami, bata pa lang, parang ang dami na naming pinagdaanan. Parang napag-iwanan na agad. Napapaisip ako, paano kaya kung ganun din kami? Yung gigising para pumasok sa school, hindi para maghanap ng pera. Gusto ko rin makapag-aral. Gusto ko rin maranasan yung buhay na yon. Yung simple, pero payapa. Pero sa realidad namin, parang napakalayo. Walang gumagabay. Walang sumasalo. Pinabayaan na kami ng sarili naming pamilya. Kaya kahit masakit aminin, tinanggap ko na lang na iba talaga ang laban namin sa buhay. Pero sa loob ko, may maliit na bahagi na hindi pa rin sumusuko. Umaasa na balang araw, baka may pagkakataon pa. Hanggang sa isang araw, may lumapit sa akin habang nakatambay ako sa labas ng sinehan ng Times Theater sa Quiapo. Ken ang pangalan niya. Maayos ang pananamit, mukha siyang disente na bakla. Hindi kagaya ng mga nakakasalamuha ko araw-araw. Ang gwapo mo ah, may potensyal ka. Naisip mo na bang mag-commercial model? Tanong niya. Talaga ba? Magkano naman ang kikitain ko dyan? Tanong ko, may halong duda. Oo, pwede kang maging model. Maliit pa lang ang kita sa simula kasi bago ka pa. Pero ang laki ng potensyal mo. Sayang kung hindi mo susubukan. Sagot niya. Napaisip lang ako. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maniniwala. Sanay na kasi akong mababa ang tingin sa sarili ko. At sanay na rin akong may kapalit ang bawat magandang offer. Pero iba yung tono niya. Hindi bastos, hindi mapilit. Tapos nagsalita ulit siya. Eto, number ko yan. Tawagan mo ako kung interesado ka. Sabi niya, tapos inabot niya sa akin yung maliit na papel. Tapos naglakad na siya paaalis kasi nagmamadali daw siya. Hindi ko alam kung totoo ba siya o panibagong pagsubok lang. Pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, parang may kumatok na ibang daan sa buhay ko. Ilang gabi ko ring pinag-isipan ang offer ni Ken. Paulit-ulit kong binalikan sa isip ko. Totoo ba yon? O isa na namang bagay na may kapalit? Pero alam ko naman lahat ng bagay may kapalit. Hanggang sa isang araw, tumawag ako sa kanya. Tinagot niya agad ang tawag ko. Nag-send siya ng address kung saan kami magkikita. At pumunta ako. Pagdating ko, napatingala ako sa isang malaking building. Tahimik ako habang pumapasok. Halo-halong kaba at excitement ang nararamdaman ko. Sumakay ako ng elevator. Pinindot ang 11th floor. Habang umaakyat, parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Paglabas ko ng elevator, bumungad sa akin ang isang maayos at malinis na opisina. At sa mga pader, nakapaskil ang mga larawan ng mga gwapo at magagandang babae na modelo. Napahinto ako. May mga mukha doon na pamilyar. Nakikita ko sila sa TV at sa commercials. Parang may biglang sumiklab sa dibdib ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Excitement, pag-asa. Uy, andito ka na, sabi ni Ken habang sinasalubong niya ako. Sorry, medyo na late ako. Nawala kasi ako eh. Hindi ako pamilyar dito sa lugar. Sagot ko. Okay lang yon. Sagot niya tapos hinampas niya ako sa braso. Tara, pumasok tayo sa office ng manager namin. Ipapakilala kita, sabi ni Ken. Sumunod ako sa kanya. Habang papalapit kami sa pinto, mas lalo akong kinakabahan.
Hindi ko alam kung anong mangyayari sa loob. Binuksan niya yung pinto. Pagpasok namin, nakita ko agad yung isang lalaki na nakaupo sa likod ng mesa. Maayos ang bihis niya, malinis, disente, halatang mayaman. Tahimik lang siya, nakatingin sa amin. Pero parang sinusukat niya ako mula ulo hanggang paa. Siya ba yung sinasabi mo sa akin? Tanong ng lalaki, habang nakatingin diretso sa akin. Yes, sir. 'Di ba? Ang gwapo. Ang lakas ng karisma. Sagot ni Ken. Parang proud na proud. Hello po, sir. Sabi ko, medyo mahina ang boses. Halos hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Saglit akong tinitigan ng manager. Tahimik. Parang binabasa niya kung sino ako, kung anong kaya kong gawin. Maganda yung mukha niya. Matangos ang ilong. Matangkad. Maayos din ang build ng katawan niya. Manly na manly, sabi ng manager. I told you, sabi naman ni Ken. Ilang taon mo na? Tanong ng manager sa akin. 22 po, sagot ko. May experience ka na ba sa modeling? Tanong niya ulit. Wala pa po, sir. Pero willing po akong matuto, sagot ko. Napatingin siya kay Ken. Tapos bumalik ulit ang tingin sa akin. Confidence is good, pero hindi sapat yun dito. Kailangan mong patunayan kung hanggang saan ang kaya mong ibigay. Sabi niya. Kaya ko pong gawin lahat. Sabi ko. Hubarin mo yung suot mo. Sabi niya. Napaisip ako sandali, tapos tinanggal ko yung suot ko na t-shirt. Umikot ka, sabi ng manager. Sumunod naman ako. Umikot ako. Maglakad ka papunta sa akin, tapos umikot ka mula sa pinto. Sabi niya. Ginawa ko ulit yung pinapagawa niya. Mag-smile ka. Sabi niya, tapos nag-smile naman ako. Perfect. Sabi niya, tapos pumalakpak siya. Tapos ayun, marami pa silang pinagawa sa akin. Lahat sinunod ko. Kahit kinakabahan ako, pilit kong pinakita na kaya ko. Pagkatapos noon, pinaupo nila ako. Inilabas ng manager yung isang folder, kontrata. Ito basahin mo. Kapag pumirma ka dito, under ka na ng agency namin. Sabi nung manager, tahimik akong napatingin sa papel. Ang daming nakasulat, pero ang malinaw lang sa akin. Ito na yung pagkakataon na matagal kong hinihintay. Nag-sign ako ng contract. Ay train daw nila ako sa mga dapat kong malaman and how to carry myself before nila ako ilabas bilang bagong artist nila. Tapos bibigyan nila ako ng allowance habang hinahanapan ako ng mga endorsements. Allowance, training, endorsements. Parang ang layo na bigla ng narating ko. Mula sa batang natutulog sa kalsada hanggang sa nakaupo sa opisina, hawak ang kontrata para maging model. Napalunok ako. Kumakabog ang dibdib ko. Parang binuksan ko ulit ang panibagong yugto ng buhay ko. Hindi naging madali ang pinagdaanan ko bilang modelo. Ginawa ko ang lahat para magtagumpay. May mga bagay na tinanggap ko kahit mabigat, kahit may kapalit. Pumapatol ako sa ibang mga boss at executive at tumatanggap ako ng mga indecent proposal para lang magka-project. Nang lumaki na ang kinikita ko, inilayo ko ang mga kapatid ko sa dati naming buhay. Lumipat kami sa mas maayos na bahay. Mas malaki, mas ligtas, mas tahimik. Hindi na kami takot matulog sa gabi. Pinag-aral ko din sila. Yun talaga ang pangarap ko para sa kanila, yung magkaroon sila ng buhay na hindi ko naranasan. Ako naman tuloy lang. May mga natatanggap akong projects, mga extra roles sa movies, sa mga palabas sa TV. Hindi man malaki ang role ko, pero sapat na. Pero kung tutuusin, mas malaki talaga ang kinikita ko sa mga private arrangements. Marami na ring malalaking tao ang naging kliyente ko. Mga kilalang personalidad, mga politiko, masakit man tanggapin, pero doon talaga nanggagaling ang malaking kita ko. Doon ko nabibigay ang pangangailangan ng mga kapatid ko. Doon ko na itayo ang buhay na meron kami ngayon. Hanggang sa isang araw, napagod na ako. Hindi na kinaya ng katawan at isip ko yung mundo na ginagalawan ko. Kahit gaano kalaki ang kita, kahit gaano kaganda ang buhay sa labas, may bahagi sa akin na unti-unting nauubos. Kaya pinili kong lumayo. Tahimik. Walang paalam.
Tapat na rin ang naipon ko para magsimula ulit. Nagtayo ako ng maliit na negosyo. Simpleng puhunan, simpleng pangarap. Araw-araw kong inalagaan, pinaghirapan, hanggang sa unti-unti itong lumago. Hanggang sa hindi ko namalayan, may sarili na akong buhay na malayo sa dati. Ngayon, may sarili na akong pamilya. May mga anak na ako. At sa tuwing tinitingnan ko sila, hindi ko hahayaang maranasan nila ang mga naranasan ko. Hindi ko hahayaang maramdaman nila yung takot, gutom, at sakit na pinagdaanan namin noon. Hindi rin nila alam ang nakaraan ko. At siguro, mas mabuti na rin yon. Dahil para sa akin, hindi na mahalaga kung saan ako nanggaling. Ang mahalaga kung saan ko sila dadalhin. Dadalhin ko sila sa magandang buhay. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.